Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos at ngayon naman ay dadako tayo sa ating topic about leadership development. No? Yan ang paksa natin about leadership development. Ngunit, ang aking magiging topic ay about the acacia tree. No? Pagkasalarawan ng isang leader. Alam niyo ba yung acacia tree? Ayun, no? Okay. So, ating bigyan na importansya ang acacia tree. Sapagkat ito po ang siyang nagsasalarawan ng isang leader. Dapat ang isang leader ay matulad sa isang acacia tree. Okay? Sa pag-aaral which pertains to the furnitures in the tabernacle of Moses, para po sa mga hindi gaano pang familiar dito sa tinatawag na tabernacle of Moses, may tinatawag tayong tent of meeting dyan sa ating mga version sa Bible. Bihira kasing gamitin sa mga translation natin ang salitang tabernacle of Moses. Usually sa mga Bible natin ay tent of meeting. Doon po ay inutusan ng Diyos si Moses na gumawa. At ito ay may tatlong bahagi. Ang una ay yung courtyard, ikalawa the holy place, at ikatlo the most holy place. Doon sa courtyard ay may mga dalawang uri po ng furnitures doon. One is the brazen altar of sacrifice. Doon kinakatay yung mga hahandog na susunugin sa Panginoon at doon na rin po sinusunog. At ikalawa ay yung brazen laver. Doon naghuhugas ng kamay ang mga priests na bumatay at naghandog ng mga offering sa Lord sa brazen altar. At yun nasisilbing salamin din po nila, yung brazen laver. Tapos, papasok po ito sa isang malaking kwarto at nahahati sa dalawa. Ang unang kwarto ay tinatawag nating dakong banal o the holy place. Sa holy place ay meron po itong tatlo. Kung di ako nagkakamali ay tatlo o dalawa. No? Dalawa. Palagay ko tatlo yan. No? Na una po ay yung golden table of showbread na kung saan ay may anim na taga-anim na tinapay, cake po yan, pinapatungan po ng golden table of showbread. Ikalawa po ay yung golden candlestick. Ito po yung tinatawag nila na menorah. Hindi po minura, minora, na kung saan ay meron din po siyang patungan. At ikatlo ay ang golden altar of incense, yung sunugan ng insenso. Ngayon, pag pinag-aralan ninyo ang mga ito, makikita ninyo na may isa pang kwarto na yun ay exclusive only for the high priest. Ang tawag ay most holy place. At ang tanging furniture na nandun ay ang Ark of the Covenant. So sa mga furnitures na ito, dito sa lugar ng holy place and most holy place, lahat ng mga furnitures na yun ay made of acacia wood. Ito pong maganda rito. Sila'y gawa sa acacia. Galing sa acacia tree ang gawa po nitong mga furnitures na ito. At hindi po ito nakataon lang sapagkat bawat mga masasabi ko pong furnitures na ito, una,
pagsasalarawan niya ng karakter ng ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa, ito'y pagsasalarawan, yung mga furnitures, pagsasalarawan ng karakter naman po ito ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Kung kaya't ang bawat believer ni Lord, especially the leadership of the local church, ay dapat ay made of acacia tree. No? Galing kayo sa acacia tree. Kaya nga, sa leadership development, nakita ko sa aking pag-aaral ay napakaganda ng inimensahe ng acacia tree. Ang acacia tree ay napakaraming magagandang katangian at dapat taglayin ng bawat isa sa atin as a pastor of the local church. Hindi lamang mga pastor, kasama na mga members ng konseho ng ating iglesia, at iba pa po na nasa fivefold ministry gifts. At tingnan ho natin mga kapatid, ang mga magagandang characteristics nitong acacia tree. Ang acacia tree ay una, lumalago ito doon po sa pinakatuyong lupa. Acacia tree grows in a very, very dry place. Napakagandang katangian ng acacia tree, ano? At ikalawa, yung kanyang bark and wood are durable. Napakatigas po. Very, very hard. Ito pong kahoy ng acacia. Ikatlo, the acacia tree is indestructible by time. Ibig sabihin, tumatagal ng matagal na panahon ang acacia tree. Okay? Sabi, kailangan niya sa preacher Ang preacher kailangan gumagawa ng paraan para malabanan natin ang espiritu ng antok. Di ba? Since nung ako'y maging preacher ng 1987, di ba? Siyempre, 20 taon na rin akong mahigit akong nangangaral. Kaya, kabisa ko yan. 20 taon na rin ako natutulog tuwing ganitong oras. Kabisa ko rin yan. Okay? At ikaapat, ito pa, kapatid, na magandang karakteristik ng acacia tree. Pastor, take one. I take two. Ano yung one? Number one, it grows in a very, very dry place. Yeah, no? Number two, its bark and wood are durable. No? Very, very hard. Number three, indestructible by time. Lumalaban talaga sa panahon. Ganyan ang isang leader. Talaga, di ka matutulog talaga, ano? Ganyan ang isang leader. Hallelujah. Number four, indestructible by any insects. Wow. Kahit ano pang insekto ang kumagat dyan, hindi yan, kapatid, matitinag. Number five, its wood does not easily rot. Hindi madaling mabulok. Di ba? Yung mga acacia na mga chairs natin, ano? Di po ba? Meron ba kayo nun? Ang tagal na, mga talagang sinauna pang panahon hanggang ngayon. Buong-buo pa rin. Nalubog na sa baha. Opo, andyan pa rin siya. Ika-anim, yun ang pinakamaganda rin. Its height can reach up to 20 feet. No? Yung talagang ito'y tumutubo, tumataas hanggang 20 feet. Wow. No? Ang taas ng punong ito. Now, a-apply natin ang law of hermeneutics po dyan. Na kung saan ay meron tayong hihiramin sa law of hermeneutics na law of parallelism. Okay? Parallelism. Na ibig sabihin, whatever is true in the natural is also true in the spiritual. Ayan. Kaya may spiritual implication ang napakagandang katangian ng acacia tree. At dapat yan ang tataglayin ng mga G12 pastors. No? Yung katangian ng acacia tree. Okay. So ngayon,
Tunghayan natin yung anim na yan. Isa-isahin po natin, mga ginigilo kong tagapakinig. Una, sabi, acacia trees are planted on dry ground. Diyan na itatanim sa mga tuyong lugar. Hindi lang basta dry, tuyong lugar. Sa Joshua chapter 2 verse 1, Book of Joshua 2 verse 1, mababasa niyo dyan that Joshua and the children of Israel camped at Shittim for a long period of time before God instructed them to cross the river Jordan. Sabi ng Diyos, manatili kayo dyan sa lugar ng Shittim. Bago kayo tumawid ang ilog Jordan, ang kanilang lagyan muna ng matagal na panahon ay ang lugar ng Shittim. Napakahalaga ito, kapatid. Hindi ito basta na ilagay lang Shittim, period, at walang saysay sa ating pag-aaral. Tandaan nyo, acacia in Hebrew is shita. Yan po ang ibig sabihin sa Hebrew, shita, no, ng acacia. And it was mentioned 28 times in the Bible. Now, acacia yun. But the plural of acacia is Shittim. So, nakita ninyo that Joshua and the children of Israel camped for a long period of time doon sa tinatawag na Shittim. Ibig sabihin ng Shittim, ano ibig sabihin nun, kapatid? Acacia grove. Ibig sabihin talaga napakaraming tumutubong puno ng acacia doon sa pinagkampuhan ng mga anak ni Israel. Doon sa lugar na yun na very, very dry, doon kumampo ang mga anak ni Israel. Now, tandaan niyo kapatid, ang dry ground ay mahilong tulad sa desert. Di ba? Sa disyerto. At pag sinabing dry ground o desert, it means hardship. Hindi po ba? Oh. It means sorrow. It means failure. May kabiguan. It means adversity. May mga paglalaban, may kaaway, may pagbabaka. Yun ho yung, mga kapatid. Kaya nga po, ang isang true leader ay naipapanganak mula po sa napakatinding problema sa buhay. Ang isang napakagandang karakter ay nanggagaling doon sa isang taong dumaan sa matinding apoy ng pagsubok. Kung kaya't makita ho ninyo na ang kanya pong karakter ay na-refine ng gusto. Ngayon, examine natin itong naranasan ng mga Israelita na in-example ko rito. Katulad dry ground, example of hardship, sorrow, failure. Ano po? Sapagat doon sa lugar na ngayon ng Shittim, mababasa ninyo sa Book of Numbers, hindi na pa natin babasahin yan. Chapter 25, verses 1 to 2. Inatake ang mga anak ni Israel ng spirit of immorality and idolatry. Hindi magtagumpay si Balak na sumpain ang mga anak ni Israel. Pero nagawa, kapatid, na mapayuhan ni Balaam si Balak na ito na lang ang gawin. Hindi ko silang kayang sumpain eh. Tuksuhin ang mga kalalakihan na sumiping sa mga Moabite women at turuan silang sumamba sa mga Diyos na mga Moabites. Yan, sa Book of Numbers, chapter 25. Naganap yan sa Shittim. Kaya nga, ibig sabihin, wow, dumaan, kapatid, sa sorrow, failure, ang bayang Israel. Sa Numbers 25, verse 6,
Wow, talagang nakataon ninyo, grabe yung lungkot ng bawat isa sa kanila. Kahit si Moses at ang mga sila Aaron at ilang leaders sa Israel, nag-iiyakan. Nagpa-prayer meeting po sila. Dahil nga po sa nangyayaring malaking problema na kanilang kinakaharap, na naglalarawan ng lugar na kanila pong kinampuhan. Yun po yung Acacia Grove, na kung saan ang paligid ay puro na lamang mga tuyong lugar. Spirit of hopelessness came to them in that place, sapagkat sa matagal na panahon sila ay nasa Shittim, ang kanilang iniidolong pastor ay namatay. Moses died. Ano po? Yan. Pansinin niyo mga kapatid, namatayan pa ng pastor. Grabe ang dinaanan ng mga mananampalatayang ito at ng iba pang mga leaders sa Israel. So nandoon sila sa kalagayang yun. Bakit? Sapagkat ganun pala, bago ka pala makaranas ng mga grabe at matitinding pagpapala, idadaan ka ng Panginoon sa tinatawag na mga dry ground experience sa iyong buhay. Bago dumating ang isang napakatinding pagkilos ng Diyos, ay meron po muna, kapatid, na tinatawag tayong pagliliglig. Sapagat yung River Jordan na tatawirin ng mga anak ni Israel, alam niyo mga kapatid, kung inyong pag-aaralan ng River Jordan, si Naaman o Naaman sa Tagalog ay lumubog ng 7 beses sa River Jordan. At sa River Jordan na yan, diyan naranasan ni Naaman na yung kanyang psoriasis, yung anumang infeksyon sa kanyang katawan ay tumanggap ng kagalingan. Na nauli na parang isang sanggol ang kanyang katawan. 7 times na siya ay lumubog sa River Jordan. There was a total cleansing. So, ibig sabihin dito, grabe, no? Yung gawa ng laman, the power of the flesh. Yan ang pagkakilarawan ng River Jordan. Will be broken. Amen. Yun ang naghihintay. Kaya kung ikaw, dumadaan ka kapatid, sa dry ground experience sa buhay mo, para bagang sinasabi mo, Panginoon, marami naman mo akong pagtataniman, ba't dito mo ako tinanim sa hawak kong gawain ito? Ilan sa inyo na itanim kayo sa isang gawain na kung saan kapatid ay ang dami mong nararanasang mga kabiguan at kalungkutan sa buhay mo. Kung na ikaw ay naitanim dyan sa isang dry ground na yan, nangangahulugan isa kang acacia tree sa paningin ng Diyos. At dahil naitanim ka dyan, nangangahulugan, meron kang tatawiring River Jordan sa buhay mo, na may naghihintay na malaking pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Amen! May visitation gagawin ng Diyos. Kaya huwag ka magko-complain kung diyan ka na ilagay. Bakit dito ko inassign ni DS? Bakit? Dry ground ito. Pati mga tao, dry na dry. Pati ang offering at tithes, dry na dry. Kaya ikaw na rin, dry na rin. But I have a good news for you kung bakit ka nilagay sa dry ground. Dahil isa kang acacia tree ng Panginoon. Amen! Isa kang acacia tree ng Panginoon. Hallelujah! Tandaan ninyo, ang mga Israelita dinala doon sa dry ground, yung pala tatawid sa River Jordan. Tandaan nyo sa River Jordan, doon nakatanggap ng double portion of anointing si Eliseo. Sa River Jordan, doon niya na-receive ang double portion ng anointing ni Elias. Amen? So kung ikaw ay nasa dry ground,
O nailagay ka sa dry ground, ganun po talaga ang acacia tree. Amen? Diyan itinatanim talaga yan. Lahat tayo dumaan dyan. Pero meron tayong tatawirin. Amen? Grabing anointing, the new wave of anointing. Mapalad tayo sa panahon natin ito kesa nung panahon ni Eliseo. Oh, mas mapalad yung panahon ni Eliseo kasi sa atin, hindi, mas mapalad tayo ngayon. Dahil si Eliseo, nung panahon yun, ang tinanggap niya ay double portion of anointing. Aba, di ba maganda yun? Kapatid, mababang uri ng level ng anointing yun. Dahil pagdating sa bagong tipan, binago na ng Diyos yung level ng anointing. No longer the double portion. Tandaan niyo po yan, kapatid. Tinuro rin yan ng Panginoong Jesucristo. Ang double portion para sa lahat ng mga panganay yan. Book of Deuteronomy, pag binasa niyo yan, ang double portion ay para sa mga panganay. Ngayon, ang tanong, sa New Testament, ikaw na anak ng Diyos, panganay ka rin ba? Ay nasa Bible, Hebrews chapter 12. Ang tawag ay to the church of the firstborn. Iglesia ng mga panganay. Kabilang ka ba sa iglesia ng Panginoon? Ang tawag doon ay iglesia ng mga panganay. So lahat tayo panganay. Sabi ng Deuteronomy, Old Testament yan, kapatid. Entitled ang lahat ng panganay sa double portion. Pero pagdating ng New Testament, nang makaharap ng Panginoong Jesus, makaharap ng Panginoong Jesus, nang nagkikwento siya, patungkol sa alibughang anak, ang sabi niya sa panganay, hindi mo ba alam, anak, na ang lahat ng nasa akin ay sa'yo? Dapat sinabi lang ni Jesus dun ikalawang bahagi lang Pero sabi niya sa panganay, lahat ng nasa akin ay sa'yo. Nakakita ko ng insight. Pagdating sa Old Testament, yung level ng anointing ay hanggang double portion. Pagdating sa New Testament, lahat ng believers are entitled to the measureless or immeasurable anointing of the Lord. Bakit? Si Jesus ang panganay ng ating Ama. Amen? John chapter 3. Buksan ninyo sandali sa John chapter 3. Hindi ko naman talaga topic yan. Kaya nang nadaanan natin, nadaanan Kaya daanan na rin natin. Okay? Kasi pag may nadadaanan, may naaalala tayo. John chapter 3, verse 31 to 35. Ayan, no? Andiyan po yan John 3, 31 to 35. Tatanungin ko kayo, ano ang level ng anointing na tinanggap ni Jesus? Tandaan nyo, siya ang firstborn. Amen? Dapat, ang anointing niya ay double portion lang. Pero sabi dito sa verse 31, sino nagsasalita nito? Si John. Si John na nagsasalita. Ang sabi ni John, the one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. And the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. The man who has accepted it has certified that God is truthful. Verse 34. For the one, whom God has sent, speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. The Father loves the Son, capital S yun, and has placed everything in His hands. Nire-reveal ni John na ang anak ng Diyos na si Kristo ay tumanggap ng anointing without limit. Amen. And that is the level of anointing available to all the New Testament saints. At
At ang tawag ko doon ay immeasurable anointing. Yun po, kaya mas matindi, mas mapalad tayo kaysa kay Eliseo. Tandaan niyo, mas mapalad tayo kay Eliseo. Dahil yung anointing ni Eliseo, hindi po nanatili lamang sa katawan niya. Pero tayo mananampalataya, ang Holy Spirit ay tumitira na sa atin. Noong panahong yun, hindi pa tumitira. Aparis din yan ang mga alala ko about the modern day Samson. Sa isang place na pinag-preachan ko about modern day Samson, sabi ko, yun ang sa inyo, sinasabi niyo mapalad si Samson dahil pag mating sa kanya ang Holy Spirit, lumalakas siya. Nagtaas siya ng kamay. Sabi ko sa kanya, alam niyo ba, mas mapalad tayo kaysa kay Samson. Dahil yung panahon ni Samson, ang Holy Spirit, pag dumating sa kanya, lumalakas siya. At dahil ang panahon na yun, hindi pa natutubos ang katawan ng tao ng dugo ni Jesus, ang Holy Spirit ay hindi pa pwedeng tumira. Kung kaya pagdating kay Samson, umaalis din ang Holy Spirit. Ngunit sa ating ngayon ng New Testament, tinubos na ni Jesus ang ating katawan sa pamagitan ng kanyang dugo. Ang Holy Spirit ngayon ay tumitira na sa ating buhay. Kaya nananatili yung lakas natin. O, di mas mapalad ka kaysa kay Samson. Palapakan nga natin ang Panginoon para matanggal ang ating antok. Yan. Papatanggal ang antok yun eh. No, mga kapatid? Oh, okay. So, yun ang nangyari ngayon. Ang River Jordan ay tumutukoy sa new level of anointing na naghihintay sa iyo. Wow! Naghihintay sa iyo. Ikaw na dumadaan sa dryness sa life mo. Praise God. Ang dami-dami mong pagsubok sa buhay. Dami mong kabiguan sa buhay. Ang daming trial sa buhay. Lahat na ng strategy ginawa mo na sa G12. Hanggang ngayong bokya ka pa rin. Walang nangyayari. Humanda ka, kapatid. Ako'y nagsasalita bilang tagapagsalita lamang ng Holy Spirit. May magaganap na napakataas na level ng anointing sa buhay mo. Tandaan mo ito. Hindi mo pagsisisihan ang pagdapunta mo sa lugar na ito ngayong hapong ito. Dapat sana matutulog ka na takataas ang dalawang paa mo at kumukuya-kuya-kuy ka. Pero narito ka ngayon, pinipit mong maging gising. Sapagat itong sabi ng Holy Spirit sa iyo. Dahil nararanasan mo na ang mga dryness sa life mo, hindi magtatagal ay kikilos ang Panginoon sa buhay mo. Hindi lamang po higher level of anointing ang ibibigay sa iyo. There will be an exceptional harvest that will take place upon you. Ikaw na natanim sa dry ground. Oh, hindi invento ni Perdibaga yan. Nasa Bible yan. Joshua 3:15. Again, River Jordan ang pinag-uusapan natin. Bakit? Dahil mula sa Shittim, ang tagal nila doon, hanggang sa sila po ay tumawid sa River Jordan. May naghihintay kasing pagtawid eh. Ang River Jordan, ng panahon ni Josue, sabi ng Bible, apaw ang tubig ng River Jordan. At that time, nang umaapaw ang tubig sa River Jordan, grabe daw po, yun daw po ang season of harvest. Makinig ka, season of harvest. Amen. Amen. Hindi lamang kaluluwa ang i-harvest mo. Kasama na diyan ang ano? Yan! O, di nagising ka. Kasama na yan. Ikaw na, hinto, kasama na ang ano. Siyempre, anong ano? Sabay din natin mata, ha? Naglaki siya. Yan! O, kita-kita. Kasama na dyan. Idilingin sa inyo, the last, kailan ba ako nag-speak ng, siguro, January. Di ba sabi ko sa inyo, dumaan kami sa dry place. Halos, kamuntik ng malagas ang congregation. Grabe, pinagdaanan po namin. Di ba? 4 na, network leaders sumabi. Di ba? Kala ko nga, kaming dalawa ng misis ko at anak ko matitira eh. Biyaya ng Diyos. Yung pala, tingnan nyo ha, talagang, sabi siguro ng Lord, anak,
acacia tree ka eh. Kaya na kailangan ma-plant kita sa dry ground eh. Yung pangyayaring yun na naranasan namin sa church, tinanim kami sa dry ground. Yung pala may tatawirin pala na River Jordan, yung great harvest. Alam niyo, pagkatapos dun, pagpasok namin ng January, nagulat ako. Mismo yung mga young people po natin, ang lumalapit po sa akin, nagbukas sila sa Iris. Eulohio Amang Rodriguez Institute. Na-conquer po nila yung Iris. Pati ngayon, National Teachers College. Maseda High School, napasok po nila. Grabe po yung harvest po ng souls. Kahapon lamang po. Kahapon kasi yung mga pastor po natin from different outreaches po ng ating church ay pinatawag ko for pastoral mentoring. Andyan na mula sa Mindoro, mula po sa Bicol, mula sa Bulacan, Plaridel, at saka Baliwag, may church po tayo doon sa Bustos. No? At iba pa po, mga Pangasinan, mula sa Pangasinan, nagdatingan sila. Nung nagdatingan sila, mamaya dumating yung isang network leader po natin, na isang kabataan. Sabi na, Pastor, galing po kami dito sa school na ito ng Iris. No? Sabi niya, pinasok nga po namin, nag-film showing po kami, nag-preach po ako, iyakan po lahat po ng mga estudyante, Pastor. Tapos dinified namin sila for cell grouping. Sabi niya, harvest, Pastor. Tapos isang professor na taga Victory Christian Fellowship, sabi, lumapit sa amin, anong grupo ninyo mga kabataan? Dream Makers po kami. Kasi yun po pangalan po ng grupo po namin sa G12, Dream Makers. Dream Makers po kami. Sige, sabi niya, tamang-tama. Sabi ng gano'n, bibigyan ko kayo ng 15 minutes. Pumunta kami sa klasiko, sa College of Education. Sabi ng professor, pumunta kayo. Nang pumunta po sila, kapatid, tumanggap yung buong klase sa Panginoon. Wow. Grabe, sabi ko nga, ibang klase na to. Talagang, ay, naku mga kapatid ko, MTC, ang tindi, nagbubukas po ng mga gawain. Kaya po ang naging gawain po, dati kasi pag wala pa kami sa G12, ang parang pinaka-main activity namin yung Sunday worship service eh. Yung pala, hindi pala yun ang main activity ng church, yung Sunday worship at Olive eh. Hindi pala yun eh. Kala kasi natin minsan yung Sunday, di ba yun ang main activity, hindi ho pala. Ang main activity ho pala, Lunes hanggang Sabado. Wow. Kaya yung nagtuturo ako, i-mentoran natin yung mga pastors po natin from different provincial outreaches natin eh. Sinasabi ko nga sa kanila, ngayon nandito ako sa inyo, pero tingnan nyo, dumarating yung mga balita, nagpupuntahan po yung mga kabataan eh. Nagre-report po sa akin, kahit ako nagle-lecture. Sa nangyayari po, sabi nga nila, araw-araw evangelism, araw-araw may naliligtas. Wow. Amen? Araw-araw cell group. Sabi ko, nabaligtad na po. Sabi ko, samantalang nung November at December, puro kami iyakan na mag-asawa, hindi kami makatulog. Dahil nga kapatid, nangangamba, dahil 4 na network leaders na expose sa sexual immorality. Diba? Ang dami nag-backslide. Sa totoo lang po, napakarami po na mga nawala sa gawain po namin. Papalago na po kami. Diba? Kinikwento ko sa inyo, bigla pong nahinto. Para bagang ito ay aeroplano. Pag, mamaya-maya, para nagka-problema sa kanyang engine. Naku kako, Panginoon. Wag po nawa mag-crash. Wag, Lord. Buti na ilapag ng Panginoon dahan-dahan. Ganon. Tapos, hindi po umalis siya sa runway. Ang pakiramdam ko, hindi umalis sa runway, pati ba tumatakbo. At sa pagtakbo mamaya-maya, nag-gear na naman, papataas. Amen! Hanggang sa tumakas uli na ganyan. Yun yung pakiramdam ko. Dinala kami sa dry ground. Bakit? Sapagkat meron palang tatawiring River Jordan. Grabe yung harvest. Amen po ba mga minamahal? And now, we expect kapatid, thousands ng youth ang aming magagather this coming February 25. Wow. Opo, gagawin po namin sa Iris, sa gym. Nagbayad na po kami. And we're expecting thousands, puro bago po yun, na mga nakulimbat ng ating pong kabataan. Wow! Grabe. Sabi nga, ang dali ng harvest. Tapos ito, nagulat nga ako, may isang bagong atin sa ating 16-year-old, ang pangalan niya ay si Sheila. Twice pa lang pong umaatin nung, di ba, pinapanood ko sa kanila yung turo ni Bishop Uriel.
Na, kasi may mga series po niya ako, na mga training nila, how to open cells, mga kumpleto lahat eh. Na nagle-lecture yung mag-asawang Geraldine at saka Bishop Oriel. Pinapanood ko sa mga pastors po natin yon. Mamaya-maya po, may nagdatingan. Bumaba ako na sabi sa akin ng isang network leader, Pastor si Sister Sheila po. Twice na lang pong umaatin. Ay, buti na andito ka, sister. Kasi po, mag-cell group po ako. Cell group ka? Kailan ka ba nakatin sa church namin? 2 beses pa lang po. Nakapag-encounter ka na ba? Hindi pa po. Pre-encounter, hindi pa po. Post-encounter. School of Leaders. Wala pa po ako inaatinan. May cell group ka na? Ito po, pinakilala sa akin ng cell group niya. 2 beses pa lang umaatin. Grabe, no? Daig ka pa? Dami mo lang inatin hanggang ngayon, wala ka pang cell group? Di ba? Di ba? Di ba? Ang sakit, di ba? Ang sakit, no? Di ba? Katabi mo, ang sakit, di ba? Tinan mo, nakangiwi. Di ba? Di ba? Katabi mo, tagal-tagal nang umaatin dito. Gagraduate na nga ng SOL. Hanggang ngayon, wala pang sariling cell group eh. Di ba? Eh, ito nga, kakaatin lang sa church sa 2 beses. Nag-cell group na agad sa school. Taka yun. Kaya na dinala sa church dahil wala na eh, nahuli na eh. Doon niya na isang cell group eh. Di kinamayan ko, itong mga kabataan din ito, praise the Lord, praise the Lord. Sabi ko kay Sheila, sino ba ang cell group leader mo? Ayun po, si Sister Tintin. Ikaw, sino ba ang cell group leader mo, Tintin? Ito po, tinuri yung network leader namin. From network leader, cell group leader niya ito si Tintin. Si Tintin ngayon, naging member niya itong si Sheila, nagbunga na agad. Tingnan nyo kapatid, ano? Grabe. Pero sabi nga sa akin din yung nagbe-mentor sa akin nung may open ko yan. Sabi sa akin, alam mo, Perdi, talagang ganyan. Ang church na papalago, nagkakaroon muna ng mabigat na problema. Amen? Kasi sabi nga sa akin, ganyan din nangyari sa amin noon. Bago kami lumago at umabot ng 1,000, grabe daw talaga ang dinaanan din nila. At nung sinabi sa akin ni Mami na leadership development nga ang topic ko, naalala ko ang Acacia Tree. Dahil ang Acacia Tree ay, pag ako'y nagkakaroon ng training sa body of Christ about strong leadership, ang isang sa mga subject matter ko is about the prophetic revelation of Acacia Tree. At naalala ko yun. Kaya nung sinabi sa akin ni Mami na ito ang topic mo, kailangan ang bawat mananampalataya at ang bawat leader, lalo na sa G12, ay dapat ay isa siyang puno ng akasya. Amen po ba? Amen! Puno ng akasya. Kung kami bumigay mag-asawa, palagay ko, kapatid, di ba? Ang hirap. Salamat sa Diyos. Sapagkat siya ay tumutulong sa bawat isa sa atin. Ikalawa, mga kapatid, na katangian ng Acacia Tree ay very, very hard. Hallelujah. Grabe yung hardness nito. Ha? Pag sinabing very hard, figurative form po yan ng being firm, stable, ano pa? Durable, unmovable. Yan, no? Yan po, kapatid, ang katangian ng Acacia Tree. At dapat pala, ganyan tayo. Tayo, mga leader, ay taglayin ang katangian ito ng Acacia. So, Acacia Tree is a symbol of a Christian leader who possesses a strong character. Tandaan nyo, si Kristo ay inilarawan bilang isang Acacia tree na naitanim sa isang tuyong lupa. Isaiah 53 verse 2. Tunghalan natin ang book of Isaiah chapter 53. Nandyan po yan. Ito ang prophecy sa Panginoon. Verse 1 up to verse 3.
who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed. He grew up, before him, like a tender shoot, and like a root out of a dry ground. Ito po yung prophecy about the Messiah. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering, and so on and so forth. Yun ang pagsasalarawan ng Messiah na ang sabi, kapatid, ay tumubo mula sa dry ground. Kaya nga po, nilarawan ko sa inyo, ang dry ground ay nagsasalarawan ng hindi mga magagandang pangyayari sa buhay ng isang tao. So, si Lord nakaranas siya ng physical, emotional, and mental affliction. Alam natin, mahirap lamang ang kanyang family. Amen po ba? His family was poor. Ang sabi, maliwanag, Luke chapter 2 verse 24, nang ialay ang Panginoong Yesus noong sanggol pa lamang, hindi sila makapag-alay ng kordero o ng kambing man lang. Ano inalay? Inakay o bato-bato. At ang sabi ng Book of Leviticus chapter 12, 6 and 8, pag walang kakayanan ng isang tao na mag-aalay sa Diyos ng mga kordero o kaya ng kambing o ng tupa, pwede na ang mga inakay o bato-bato. Dahil bakit? Yan ay pagbibigay ng pagkakataon sa mga mahihirap na tao. So walang kakayanan si Joseph and Mary to offer a lamb. Dahil nga po iaalay ang kanilang anak, sa templo. And also, his father died when he was a young man. Namatay si Joseph nang si Jesus ay bata pa lamang. And as firstborn, he assumed the father's role in the family. Dahil siya ang panganay sa mga magkakapatid, di po ba? Kaya nga, di ba karpentero si Joseph? Kaya siya tinawag din, carpenter. So, sinunod niya yung yapak ng kanyang tatay. So, sino ang bubuhay sa pamilya? Kanino sasandal? Si Mama Mary. Siyempre, kay Jesus Christ. Diba? Kay Jesus. Sasandal. Mama niya, di ba? Kaya Mama Mary. Mama niya Mama ni Jesus, di ba, sa laman? O so, doon sasandal. So, our Lord bore the burden of His family. Grabe, baka ganyan na nasan mo, kapatid. Ikaw ang inaasahan sa pamilya mo. Nasa dry ground ka. Nilalarawan ko lang dito si Lord, Kasi yung pagkasilarawan na firm, stable dapat ang isang acacia tree. Tinulad siya sa isang acacia tree, tandaan nyo. Nilarawan si Jesus bilang acacia tree. Dahil ang acacia tree, talagang yun ay itinatanim sa dry ground. Hindi siya tutubo kung may tubig. Hindi siya tutubo, kapatid, kung maganda yung kailangan dry na dry. Ganun ginawa sa Panginoong Hesus. At ang sabi, He was despised and rejected because He had no physical beauty to behold. Ako, interpretation ko rito, mga minamahal, hindi gwapo si Jesus noong siya magkatawang tao. Hindi siya pogi. Palagay ko, hindi natin alam kung ano yung ilong niya. Malamang, kapatid, malaki. At pag gano'n. Jew. Malaki siguro, kaya lang, parang kamatis. Pwede matangos, pwede matangos, pero laki. Tapos itong labi, malamang makapal. Kasi, he had no beauty, sabi. Hindi naman tinutukoy dyan, ang binugbog siya Kasi kahit basahin niyo sa Bible Di ba? Nakita naman natin sa Biblia, pinasok ang Isaiah 53 Di ba? Sabi nga raw wala raw maakit sa kanya Di ba? Na para makaakit siya ng tao. Pero daan niyo, ba't nilalapit na siya ng tao? Di ba? Bakit si Mary Magdalene? Di ba? Talaga namang love na love si Lord. Di ba? Bakit yung iba pa, babae? Talaga hinahabol siya ng mga babae, pero pangit siya. Kasi meron siyang isang napakagandang katangian, yung kaloob-looban ng Panginoong Jesus. Doon tayo dapat after sa beauty yun. Kasi kung si Lord pogi, ang tao attracted sa Kanya, hindi na sa power ng Holy Spirit sa Kanyang buhay, kundi doon na sa physical. Ang sabi, kapatid, di ba? Charm is deceitful.
and beauty is fleeting. Di ba sabi? Oh. Kaya pala pag pangit ka, parang ka naitanim sa dry ground. Kapangit na tao to. Di ba? Pagka, di ba, bisang ganyan eh, walang umiibig sa kanya. Wala siyang animal appeal. Di ba, no? Di ba, bisang pinaproblema ng mga babae, kaya nga paganda ng paganda sila eh. Tapos wala ba lang bumabati? Hindi ba lang nililingunan? Siyempre, alam mo yung mga girls, pag gusto maglumakad doon, gusto nilang, simple lang yan, pero tinigay lang kung lumilingon sa kanila. Naiingit yan, pag may lumingon na isang girl, nilingon na ng mga boys siya, hindi. Galit na galit yan, buti pa rin nililingunan. Oh, para sa kanya, kapatid, ako makalakang depression yon. Diba? Kaya nga, pagka may luwapan sa inyong member, sabihin, Pastor, itong mukha ko ito, talaga naman walang kakapil-apil. Sabi mo sa kanya, hindi ka nag-iisa. Bakit? Ganyan din ang Panginoong Jesucristo. Totoo po, sa Isaiah 53. Itinanim ka sa tuyong lupa. Pero wag ka mag-alala. Ang tunay na kagandahan na yung panloob na kagandahan. No! Di ba? Okay yan ah. Oo. Nakita ho natin dito, you know, kung kilala niyo si Mahathir Mohamad, he was a former Prime Minister of Malaysia. Nakuha ko ito nung nabubuhay pa si Max Sullivan ng Philippine Star, sa kanyang editorial. Ginapit ko. And I will quote what former Prime Minister Mahathir Mohamad said. Ang sabi ni Mahathir Mohamad, maganda eh. Sabi niya, the greatest men in all history were the product of courage. And courage was born in the cradle of adversity. Pumasok sa puso ko yun. So, ibig sabihin, kapatid, sa mga struggles na dumadaan sa buhay natin, merong nabubuong napakagandang karakter. Ano yun? Yung pagiging courageous. Pagiging durable. Pagiging immovable. Hindi, ano ha? Hallelujah. At ganyan, kapatid, ang paghuhubog sa iyo ng Diyos. God is molding you to become a spiritual acacia tree. Amen? Inanim ka sa dry ground para taglayin mo ang strong character na iyan. Wow. Praise God. Pagmumold lamang sa atin. Napansin ng mga members ko na nagbago ako. Di ba napapanato ko sa inyo yun? Nag-change ako. Isa yun sa napunan nila nung may isang ako network leader na pinapa-excommunicate niya sa church ang isa pang network leader. Di ba? At sabi niya sa akin, ba't hindi ititiwalag yan? Marami na kayong itiniwalag sa church Di ba? Noon? Dapat itiwalag din yan. Pero sabi ko, kapatid, hindi. Kaya nalalaki mata niya. At nalaman din ng members, si pastor nagbago na. Bumait si pastor Hindi, babaito ako Alam niyo, isa sa mga, yung marunong ako magpigil, yung gano'n, yung control. Ginamit ng Diyos ang anak ko dyan. Totoo po. Kasi may time, isa ng anak mo masunurin. Yung anak ko, one and only ko yun. May time na talaga namang naranasan kong sagutin ako ng anak ko. Na-experience ko, kapatid, pinitsirahan ako ng anak ko. Ano yung pinitsirahan? Yung ito? Yes. Susuntukan ako ng anak ko. Sinita ko siya kasi patungkol sa kanyang mga
paggamit ng computer, yung iPhone na binili ng mama niya, laging hindi lang ang hawak. Tapos yung bata pa lang, nai-inlove na. Naku. Di ba? Pogi eh. Aba, nung iniinuhan ko siya, taas ang boses niya. Eh di syempre, di ba, tumaas ang, wag mo ako pagkatakasan ng boses na ganyan. Tumayo siya, oh. Talagang lalabanin ako. Hinawakan ako rito. Kung hindi ako napa-Jesus, Jesus! Ang laki sa akin ng anak ko eh. Ewan ko, sino nakakita na sa anak ko? Sino nakakita na sa anak ko? Si Pastora Linda. Ikaw, nakita mo ng anak ko. Ang tangkad. Ang laki pa ng katawan. Doble pa katawan ko. Akala ko, iaangat akong ganun eh. Ginena ko rito. Umamba na. Parang ganito. Kaya tayo nga. Parang gusto ko lang ipakita pa sa pakitayo po. Di ba? Yung ginanya. Naku po, ako po. Pastor, thank you ha. Ako po. Di ba gusto mong patulan na, no? Di ba, no? Talagang sabi ko, naku, sa akin, siyempre, tatay ka. Ay, alam niyo, napigilan ko ang sarili ko. Grabe. Oo, malaking ano yan. Yun ang tinatawag na dry ground ko sa buhay. Napigilan ko ang sarili ko. Aba, sabi ko nga, kung ibang tatay to, rambulan sa kwarto, rambulan yan, hindi pwede yan. Di ba? Tatay ka eh. Eh, ang anak ko, ano lang eh, 15 anyos pa lang nung time na yun eh. 15 anyos. Pipitsurahan ka. Ang tanong, sasapakin ka ng anak mo? Nag-iisang anak mo pa yun? Di ba? Isa bang talang lahat ng baon niya sa akin ang gagaling? Hatid ko pa siya ng sasakyan ko sa school. Di ba? Binibilang ko ng lahat halos sa kanya. Pag lumapit lang, hindi pa nga nagsasalita, alam ko lang, may kailangan ka, anak ko, ito, thank you pa. Di ba? Tapos, ginangos. Gaganunin ka, di ba? Pigil ako. Tapos pa, minsan, pagka, mabait naman eh. Mabait naman siya pagka ano eh. Pero pagka yung bang, anak, tama na yan. Di ba? Tama na, anak, gumawa ka na ng assignment mo. Ano ba? Naku, sisigaw na gano'n na naman. Naku, nagpipigil ako. Ito ha, sa kapipigil ko sa, thank you po. Sa kapipigil ko sa anak ko, thank you, Pastor. Sa nga pala, salamat. Baka madala ko eh. No? Sa kapipigil ko sa anak ko, bumait ako. Sa member, naging mapagpigil na rin ako. Hulog ng langit din yun. Yung ganon. Eh di siyempre, nakalimang encounter na ang anak ko. Naka 5 encounters na po sa amin ng anak ko eh. Kaya lang, hindi na change eh. Sa church namin, nakalimang encounter na eh. Umiiyak eh. Pagtapos ng encounter eh. Mamaya-maya, anak, yung assignment mo. Sabi ko naman, naman eh. Naku po, sabi ko naman, nakaka-encounter lang. Ito nakita ko kapatid. Talagang, kailangan akasya tree tayo. Amen? Sabi ko nga, unmovable. Di ba? Sabi ko, may araw ka rin sa akin. Yung espiritong yan. Di ba ako? May araw ka rin sa akin. Eh, tamang-tama, si Pastor Manny Santiago, pre-encounter siya sa JHMT. Pastor Dante, nakasama kong grupo. Dami namin, mga pastor yun eh. Sa Body of Christ kami nagbi-minister eh. Eh, inimbitahan siya. So sabi sa amin ni Pastor Dante, supportahan lang natin, Perdi, para yung mga pastor natin sa JHMT, ma-encourage mag-G12. Nandun ka rin, pati asawa mo. Eh, tama-tama sabi niya, kung may problema kayo sa anak niyo, dalhin mo sa amin. Sabi ko sa asawa ko, sweetheart, dalhin natin.
Sabi niya, bago yung anak niyong yan. Meron daw silang encounter. Gagawin sa, ito lang, January ba? Hindi, February. 23, 24. Alas Kailan ba yun? 20s. Hindi, ito lang, February 2, 3, and 4. Ito lang pala, mga kapatid ko. February 2, 3, and 4. Ang tagal ng hinintay namin kasi nung ano pa yun nung December pa. Yung pre-encounter, kung tagal pa pala ng encounter, February pa. Ang anak ko, ito na naman uli. May time na ang bait ng pagdating ng anak ko, kikis pa yan Kikis pa sa akin yan Wow, di ba tuwang-tuwa naman ako. Pero pagka, halimbawa may ginagawa siya, anak, sabi ko, anak, wag mo nang gawin yan. Sabi ko gano'n. Bumaba ka, sumama ka doon sa mga youth na hindi kikibuyan. Pag inulit mo, yung hawak niya, ibabalibag niya, kapatid. Sabi ko ako, Lord, tigilin mo ako. Awatin mo ako, Lord. Awatin mo ako. Magmula nung pinitsarahan niya akong gano'n, hindi ko nakakalimutan. Yung sumugat sa puso ko yun Kaya parang gusto kong magwala Pero kapipigil ko, natuto ako ng pagpipigil. Dinala ko ngayon kina Pastor Manny noong February 2, 3, and 4. Pinagpaalam ko sa teacher, pumunta ako sa PCUP Laboratory High School Kinausap ko yung teacher Sabi ko, pwede ba? Ganito kasi di na alam may kinakailangan ng anak ko yun. Aba, nung sinundo ko ang anak ko doon kina Pastor Manny, nung matapos na. Aba, sabi sa akin, ba nang bumulong? Lahat ng mga games sa iPhone ko, dinilit ko lahat. At kahit kailan, di na ako mag-i-internet pa. Hindi yun ang pinag-aawayan namin. Yung bang minsan laging hawak na lamang cellphone, kahit nagpipits ka sa church, di ba? Parang bagang buhay niya na yung cellphone. Ganun lagi, araw-araw. Nakakainis talaga sa buhay Tapos, eto na, mga kapatid. Nasa likod siya, nagsasakyan, ang misis ko nasa harapan ko, drive ganyan. Di ba, Born Legacy, sa naman magsaysay, dyan nag-shooting na-traffic kami. Mamaya-maya, di na siya sabi ko, ang traffic naman, sabi ng anak ko, kailangan patience. Wag na magagalitin. Susubukan kita. Sabi ko, eto na, ganda ng encounter nila, Pastor Manny. I-apply natin pa yung ganito. Dagdag natin sa encounter natin, ito mga ganitong bagay. Sabi ko, susubukan kita. Hindi anak, hindi pwede. At kilala ko anak ko, pagka kumontra ka sa kanya, sabi ko sa iyo, parang bulkang sasabog. Kahit nasa sasakyan yun, sasabog yun. Pag susuntukin yung sasakyan. Nung sabi ko sa kanya na, anak, hindi po pwede. Pero nakangiti ako sa message ko, katabi ko, titignan natin. Hindi pwede, anak. Naghihintay ako magwala, nasisigaw. Nakatinginan kami, tahimik ang anak ko. Anak, okay lang pa kung hindi pwede. Initong taong ito. Ngayon, kapatid, wala na, hampay ang anak ko. Sabi ko, anak, nung ako'y pagod, mga pastor, inanok, anak, kunin mo sa baba, lahat ng mga gamit ko. Sunod siya, kuha lahat. Ito pa, Nag-change ang anak ko. Kaya kung may anak pala kayong problema, dali nyo kay Pastor Manny Carlos. Totoo kapatid na bago. Grabe, anointed kasi yung inahabol ko kasi din yung 4 niyang anak. Grabe, di ba? Grabe yung 4 niyang mga dalagang anak na yun Magaganda pa. Oo, nahamon yung anak ko. Tapos, eto. Kasi yung pag nagpe-prayer meeting, minsan pinapag-lead namin sa prayer, wala ka ano-ano yung ting Pagkatapos dun sa encounter na yon, kasi majority, puro kabataan kasi umatid di, sabi ng misis ko, subukan natin itong someday, siya in charge sa prayer, bago mag-worship, bago mag-start, prayer. Anak ko, nagdilata ng mata lahat Oo, nakapikit Di na alam, mag-lead sa prayer ang anak ko, bago man na magsimula ang gawain. Nung mag-lead sa prayer, nagdilata ng mata. Sabi nila, si John Rochelle ba yun? Ba't ganun? Grabe yung anointing sa kanya. Grabe ko, anak, ayan, di ba? Bumait pong anak ko, grabe. Thank you, Lord. Amen? Ayun.
Ngayon, pag iniwan namin, wifi kasi tayo eh. Sa tinutuloy namin, wifi yun eh. Iniwan namin, pagbalik namin, natutulog ang anak ko. Hindi nagko-computer. Ang sipag, gumagawa ng assignment na. Isang iglap, nag-change. Amen? Huwag lang tayong bibigay. Amen? Dapat akasya tree tayo. Amen po ba? Amen. Tinan niya, bumait ako tuloy. Totoo, nakinabang ako. Bumait tuloy ako. Kaya tuwang-tuwa si Pastor Manny, tsaka yung anak, at tsaka yung asawa niya, si Helen. Sabi nila, excited pa sila. Ano? Nag-text na kasi Pastor Manny Santiago. Ano nangyari sa bata? Excited siya. Sabi ko, Pastor, sumabog ang ano ko. Pag sinabing sumabog, hindi siya galit. Nagbago. Tuwag-tuwa sila doon. Sabi nila, okay lang, napako silang lahat. Basta nabago ang anak mo. Tsaka isa pa, sa kayo makita, matutulog na kami. Ang anak namin sa kwarto, narinig ko pa, nag-speaking in tongues. Grabe, anak natin, matutulog na nga tayo, nagpi-prayer pa. Samantalang dati, anak, huwag mo kalimutan mag-pray. Mamaya, pag naman pa, naghihilig na. Anak mo lang pa naman, hindi na nagpi-pray kayo. Kami magugising na ako, tulog ako. Sino yun? Pagdaman nagpi-pray. Hallelujah. Grabe. Sa akin, kung may problema kayo sa anak niyo, paatinin niyo sa ni Pastor Manny. Totoo po, kapatid. Tingnan niyo, magkano lang binayad ko? 550? 550 binayad ko. Mura lang. Ang katumbas naman, nagbago anak ko. Payakap-yakap na sa akin ngayon. Pinagalitan ko, tahimik. Papa. Grabe to. Pinipitsirahan ako nito. Ngayon, takot-takot sa akin pa. Nakain nun, di ba? Yun. Kasi yung mga bata na anak ni Manny, siyempre may paggalang sa tatay. Pag yun na nag-minister, yung anointing nila, yung espiritu nila, sasalin. Ay, delikado rin yung tatayo ka, nag-minister ka, iba rin yung espiritu mo eh. Di ba? Okay, so yun na mga kapatid ko. Sensya na kayo, nakadalawa lang tayo, pero some other time, we will continue it. Di ba next week si Pastor Fred? Pastor, Apo, i-continue ko na lang ulit. pa rin po next Pwede naman po yan. Kasi ilan ba yun? Anin yun, di ba? So nakaapat pa tayo, di ba? Una, very, very try. Ikalawa, very, very hard. Di ba, no? Okay na yan. At least may prepreach nyo rin yan. Ilalapat nyo lang sa member sa congregation. Oo. Tapos sasabihin nyo, continuation natin sa next. Di ba? Patungkol sa pagiging acacia tree ng bawat mananampalataya. Di ba?